Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. So mayroon tayong ginagawa na isang CRT TV Blue Diamond Sharp, yung kanyang brand. So ayan. So ang problema niya nung una, wala siyang power. Tapos nung nag-check tayo dun sa kanyang power supply, mayroon naman siyang 290 volts do sa kanyang main filter capacitor. Tapos nung chinek natin yung B+ niya, bali wala siyang B+. So nung i-check natin yung ating output transistor, so may leak siya, kaya wala pala siyang B+ na pumupunta doon sa ating papunta doon sa ating FBT o yung ating flyback. So ayan, so ang ginawa natin, nagpalit tayo ng output transistor. At nung magpalit tayo ng output transistor, ang nangyari naman sa kanya, so nag-uun naman siya. Tapos nung mga ilang segundo lang, namamatay ulit siya. Tapos nagbi-blink na yung kanyang indicator. So nung nag-check tayo ng supply papunta doon sa ating vertical IC, so may supply naman siya. Ang problema lang, wala siyang output. Nung tiningnan natin, nung i-check natin, wala siyang output. So sira yung kanyang vertical IC. Tapos nung pinalitan natin, so ayan, napalitan na natin. So i-check naman natin. So ayan, papalit lang natin ang vertical IC. Tapos meron pang isang sira dyan, yung filter capacitor ng B+. So pinalitan din natin yan. So ayan, so check natin yung voltahe. Tapos i-power on natin. So ayan, naka-power on na yan. So ayan, ayusin lang natin kasi hindi siya napindot ng maayos. So ayan, bali mag-check ulit tayo ng voltahe doon sa ating B+. Ilagay lang muna natin yung ating negative test probe doon sa ating ground. So ayan, check natin yung B+, hindi dyan, doon sa ating B+. So hanapin natin. So ayan, meron siyang 125. So ayan, nakauna yan. So kanina, nung check natin kanina, so wala siya. So ayan, may display na siya, pero ang problema niya, mayroon pa siyang kulay pink o mancha doon sa kanyang monitor. So ang gagawin natin, i-check pa natin yung mga voltahe para malaman natin kung saan pa yung kanyang problema. So ayan, i-check lang natin yung voltahe na pumapasok sa kanya. So ayan, doon sa ating heater merong 2.5. So ayan, so yung B+ natin, umaabot siya ng 130. Pero nung nagka-load na siya, umabot na lang siya ng 125. So ayan, tanggalin na natin yung yung load ng ating filter capacitor. So ayan, i-check lang natin yung yung voltahe. Tapos i-discharge natin kasi delikado yan. So ang nangyari kanina, may kulay yung ating screen na kulay pink na kulay. So mancha yon dun sa ating screen. So ang gagawin natin, i-check natin kung alin dito sa ating pyesa yung may problema. So titingnan natin yung ating disc gauging.
capacitor doon sa ating disc housing. So ayan, bali check lang natin yung ating doon sa ating CRT board. So doon din kasi minsan nagagaling yung problema niyan. Merong tatlong resistor dyan na 3 watts na 15K. So i-check lang natin yung kanyang value kung okay pa yung value. So ayan, 15K pa rin siya. So yung isa naman, so ayan, 15K din siya. Tapos yung isa, so ayan, 15K din siya. So ibig sabihin okay pa yung ating tatlong resistor para yan doon sa ating RGB o yung red, green, blue, para yan doon sa ating display. So kapag yung isa dyan nagkaroon ng problema, maapektuhan yung kulay ng ating display. So minsan nagkakaroon ng puro green na lang, minsan naman puro pula, o minsan naman puro blue yung nangyayari sa kanya. O naghahalo-halo na yung kulay niya na hindi sila nagmamatch. So ibig sabihin hindi pantay-pantay yung kulay ng ating display. So ayan, bali okay naman siya. So ang gagawin natin, i-solder natin para para sigurado tayo na ayos talaga. So ayan, i-resolder lang natin. Bali i-reheat natin para mawala yung mga solder cord o yung mga soldering cord dyan. So ayan, na-reheat na natin. So check lang natin yung pagkakahinang natin kasi baka biglang may nagdikit doon sa ibang pyesa, magkaroon ng short yung ating circuit board. So ayan, ikabit na natin. Tapos pag naikabit na natin yan, check ulit tayo ng ibang pyesa. So ayan, bali i-check natin yung isang capacitor na 1000 microfarad 25 volts. So ayan, i-check natin sa ating tester capacitor. Bali okay naman siya. So ikabit na lang natin ulit. So hindi naman siya okay pa naman yung ano niya, yung charge niya kasi pumuputok pa siya, malakas pa yung spark niya. So ayan, ikabit lang natin ulit. Bali yung isang 1000 microfarad na capacitor napalitan na natin. So ito lang yung hindi natin na-check kasi yung isa bali lubo na siya. Tapos yung filter capacitor naman ng B+, bali putol na yung isang paa niya. So ayan, bali check natin yung isang capacitor, yung 220 microfarad 16 volts. So ayan, tingnan natin. Bali sira siya. So ayan, papalitan natin yan. So ayan, so palitan natin yan. So ayan, ikabit natin. So ayusin lang natin yung pagkakabit doon sa kanyang board. So kung bago nga pala kayo sa aking channel at napandaan lang kayo, i-subscribe nyo naman yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video i-upload ko. At i-share nyo na rin para may matutunan din yung iba at magkaroon din sila ng idea sa mga pagre-repair na ganito. So ayan, bali nagpalit na tayo ng ating doon sa ating sa capacitor. So ito pa yung isa. Ayan. So okay naman siya. So ikabit na lang natin ulit. So bali marami-rami na rin tayong napalitan na capacitor. So bali nagpalit din tayo ng resistor kasi yung isa nga sa dahilan yun, yung resistor na iba yung kulay doon sa harap. Tapos meron siyang mancha. So na-check natin yung resistor niya ay meron ng kalawang yung mga paa niya. So sigurado yung loob nun ay may kalakalawang na rin. So ayan, saksak natin. Tapos
check natin yung voltahe. So tingin tayo sa ano niya. So ground dyan. So ayan yung B plus natin, nakauna yan, 125. So doon sa ating supply papunta doon sa ating IC, doon sa vertical IC. So ayan yung 5 volts naman yan papunta doon sa ating IC na doon sa memory. Tapos yung isang 5 volts papunta naman doon sa ating supply din yan. So yung ating vertical IC, tingnan natin kung meron siyang supply. So check lang natin. So ayan, meron siyang 25 volts 0.68. So ayan. Tapos check natin do sa diode. So ayan, okay naman siya. So tapos nating i-check yung mga supply. So okay naman siya. So i-check na natin yan ng merong cable. So tingnan natin yung heater niya. So yung heater niya ay yung EBL 1.6, 1.7. So ayan, bali mababa lang yung sa EBL niya. So ayan, bali ang gagawin natin ay i-assemble natin yan para ma-check natin ng may cable. So ayan, patayin muna natin. Tapos ayan, ikabit na natin sa kanyang kaha. So tapos titestingin natin. So ayan, sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. At kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, i-subscribe nyo naman yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. So ayan yung ating mga pinalitan na na pyesa. So ayan, tornilyohan lang natin, tapos testingin natin na may cable. So saksakan natin ng cable para malaman natin na kung okay na ba siya. So ayan, power on natin. So ayan, okay na siya. So maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan. At sana patuloy nyo suportahan yung channel natin.